Acts chapter 1, verse 1 to 12, atin ibabase ang ating pag-uusapan sa umaga pong ito. Pero ang Matthew chapter 28, verse 1 to 20, ay gagamitin kong introduction para maunawaan natin, especially ang Great Commission ng ating Panginoon. Dahil sa araw na ito, ang third Sunday ay ating kinikilala na this is our Mission Sunday. Kaya sa Matthew 28, verse 1 to 20, ay makikita po natin kung paanong nagsimula ang Panginoong Hesus. Ang sabi nga dito, ang emphasis actually ng Matthew 28 verse 1 to 20 ay patungkol sa resurrection ng ating Panginoon. Sa verse 1 to 8. Sa verse 9 to 10, ito ang pakikipag-ugnay ng Diyos sa mga tinawag niya, sa mga babae, sa mga disipulo. At ang pangatlong emphasis ay sa verse 16 to 20 na kung saan binigyang diin ang Great Commission. Pansinin po natin sa verse 1 hanggang 8, sinabi ng Panginoon na ang mga babae ay bumisita kagaya ni Mary Magdalene at ganon din isa pang Mary. Nang pumunta si Mary dahil gusto nilang bisitahin ang libingan ng ating Panginoong Hesus after 3 days, pumunta sila. First day of the week. Nang pumunta sila, nakita ni Mary at nung kasama niyang babae na ang libingan ay bukas. Na, maliban dito, nakita nila na mayroong anghel. At ang anghel ay nagsalita at nagsabing, "Huwag kayong matakot. The stone has been rolled away." Ang bato ay naalis. At pagkatapos, tumuloy ang mga babaeng ito at nakita nila na empty yung tomb. At nagsalita ang anghel at nagsabing, "Jesus is risen. Jesus is risen." Ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. At ang huling sabi ng anghel ay, "Humayo kayo, pumunta sa mga disipulo at sabihin, si Jesus ay muling nabuhay." So ang babaeng ito ay sumunod na habang sila'y lumalakad para puntahan ang mga disipulo, nagkaroon ng encounter ang Panginoon sa mga babae. Ang sabi ng Panginoon, "Huwag kayong matakot. Sabihin niyo sa inyong mga kapatid, sa mga disipulo, na kami na pumunta sa Galilea, doon nila ako makikita." At yun ang ginawa ng mga babae, kasama na ang mga disipulo. So nag-ipon na sila doon sa Galilee. At ang Panginoon ay naroon, nakita nila, at pagkatapos ay nagsalita, "Huwag kayong matakot. Pakinggan niyo ito." Ang sabi sa verse 18, "All authority has been given to me in heaven and on earth. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And lo, I am with you always, even to the very end of the age." Ito ang misyong iniwan, tinagubilin, na mayroong kalakip na pag-utos. There is a call to go, call to baptize, call to teach, and the promise of His very presence. Pwede bang palakpan po natin
ang ating Panginoon. Kaya sa Acts chapter 1 verse 1 to 12, ay dito natin makikita kung papaanong nag-encounter ang Panginoon sa mga disipulo at yung lahat ng kasama nila doon. So kung kayo ay may banal na kasulatan, pwede po nating buksan at ating babasahin ang Acts chapter 12, verse 1 to 12. Pwede bang tayo tumayo? Babasahin po natin ng sabay-sabay para hindi natin makaligtaan yung following verse. Pagsalitan, nakakaligtaan yung susunod na verse. Kaya babasahin po natin ng sabay-sabay. Anumang wika, mayroon kayo, English Bible, ASE, Tagalog, pwede. Are you ready? Lahat ng handa na ay magsabing handa na akong magbasa. Yung hindi pa ay naghahanap pa. Wala namang naghahanap pa. Okay. Magpapasimula po tayo sa verse 1 ng sabay-sabay. Ganito, ang aking babasahin ay Tagalog. Kung ano man ang hawak niyong Bible, kung anong language yan, ay pwede niyong basahan. Magpapasimula tayo sa verse 1. Mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat ay sinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol at sa kanyang mga hinirang. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal, babautismahan kayo sa Espiritu Santo. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit, nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y inaakyat, may 2 lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyo pagkaakyat. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro na kanilang tinuluyan. Umakyat sila sa silid, sa itaas sina Pedro, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Pinagpala na ng Diyos ang salita ng Diyos. Pwede na tayong makakaupo. Ang topic po natin sa umagang ito ay empowered witnesses.
empowered witnesses. Kung sa Tagalog ay sinangkapan ng kapangyarihan ang mga testigo o mga saksi o ang pangyarihan ng mga testigo. Nakaka-inspire na magsimula na tayo sa praise and worship. Nadadama natin ang kapangyarihan at ang presensya ng ating Panginoon. Na kahit yung line-up ng kanilang inawit ay tumutukoy patungkol sa gawain ng Panginoon. Pagmimisyon. Kaya lalo akong na-inspire dahil sa may mga connection ang ginagawa ng Panginoon na kahit sa message, sa mga awit, ay mayroong connection na nangyayari at ito'y isang pakikipag-ugnay ng Diyos sa atin at kung tayo ay nasangkapan ng kapangyarihan ng Diyos, damang-dama natin ang essence ng kapangyarihan. Tayo po ay naa-attract at ang diwa ng kapangyarihan ay ating naaamoy. Nagiging mababong samyo sa presensya ng ating Panginoon. Pwede bang bigyan natin ulit ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? So ang topic po natin, ang emphasis dito ay the continuity with Jesus' ministry. Ang pagpapatuloy ng gawaing iniwan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa ay dependence on the Holy Spirit. Ang ating paglilingkod ay nakadepende sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang misyong iniwan sa atin ay kanyang inilatag para maging maayos, maging organized, dahil ang scope ng misyon ng ating Panginoon ay, ang sabi sa Matthew ay, make disciples of all nations. Sabi sa Acts 1:8 ay, you are my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, this is a global mission. Kaya ang ating pagtingin at pananaw ay hindi lang sa local church, hindi lang sa sariling lugar, kundi ang pananaw natin ay maabot ang bawat sulok ng daigdig. Amen? Kung hindi man tayo ay maipadala, ang ating panalangin ay pwedeng magministeryo para doon sa mga ipinapadala. Ang ating suporta financially ay makakatulong doon sa mga missionary, mga evangelist na pinapadala ng ating Panginoon. So, ito ang pakikipag-ugnay na gustong mangyari ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo at maging sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Ang tanong ay, what is the true essence of the topic? Empowered witnesses. Ano ang tunay na diwa ng topic na ito? Pag sinabing essence, ito ay, essence means something of its core, true nature, or the thing that makes it what it is. Ito'y isang bagay na totoo, na gusto nating kung ano ito at gustong mangyari. Halimbawa, ang isang halimbawa ay kung sa kape, hindi masyadong importante yung kung anong oring kape. Kundi kapag pumasok ka sa coffee sa coffee shop, ay pag naamoy mo yung kape, talagang humahalimuyak sa amoy, nakakaramdam ka ng linamnam, at parang nanunuot sa ating kasuan.
Yun ang ibig sabihin ng essence. Kung sa magkaibigan naman, the true principle is trust and loyalty. Ang inyong pagkakaibigan ay nakikita kung gaano kayo katapat at kung gaano kayo nagtitiwala sa isa't isa. So, ang essence ng message na ito ay nais po nating pag-usapan kung ano ang nais ng Panginoon na iparating sa atin. So, ang unang essence ay makikita sa verse 1 and 2. This is Jesus' commission to His disciples. At ang sabi niya, this is the disciples will continue the mission or the work of Jesus Christ. Nais ng Diyos ng iniwang misyon ng Panginoon sa mga disipulo ay kanilang ipagpapatuloy. Kaya ito ang nangyari. Matapos matanggap nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, nagsikalat sila at pumunta sa iba't ibang lugar para ibahagi ang salita ng Diyos. So, maliban sa mga disipulo, yung mga kasamahan ay kanya ring sinabihan, the early Christian church will also join the disciples to do the work of the Lord Jesus Christ. So, kung sa local church, hindi lang dapat pastor ang humayo at mangaral ng salita ng Diyos, kundi lahat ng miyembro ay dapat humayo at ipagpatuloy ang gawain ng Panginoong iniwan. Kaya walang rason na tayo ay hindi maglingkod. Ang sabi nga sa Mark chapter 16, verse 15 and 16, sinabi niya, preach the gospel into all the world, to every creature, into all the world. He who believes and is baptized shall be saved. But he who does not believe shall be condemned. Kaya napaka-importante na tayong lahat ay humayo at ipangaral ang salita ng Diyos. There are times may nabibigo tayo. Nasasaktan tayo dahil yung binisita natin, nakita lang tayong malapit na, umalis na. Pag tayo naman ay nakapasok, ang kanilang pagdinig sa magandang balita ay hindi sincere, parang baliwala lang. Pero may mga tao namang open ang kanilang mga puso na once narinig nila ang magandang balita, pumapasok ka agad sa kanilang kaisipan at puso dahil nauunawaan nila ang salita ng Diyos. So napaka-importante itong misyong iniwan ng ating Panginoong Hesus sa mga disipulo at sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Sa aming experience bilang mga pastor, especially during the time na nagkaroon tayo ng Encounter God Retreat, grabe, once na dineliver natin ang salita ng Diyos, bukas ang kaisipan ng mga tao. Especially yung ating nai-invite sa encounter, na kahit sila hindi mga Kristiyano, ay nabubuksan sa kanilang kaisipan at puso ang magandang balita. At hindi lang tanggapin nila ang magandang balita, kundi sila mismo right there, bago matapos ang encounter, ay nagdidesisyong magpabautismo sa tubig.
At habang sila ay binabautismuhan, iba't ibang pangitain ang kanilang nakikita at iba't ibang himala ang kanilang nakikita dahilan sa ang pagkilos ng Panginoon ay naroon. Kahit ako personally, nung ako ay mag-attend ng seminar sa EGR, Encounter God Retreat sa Antipolo, doon ko rin naranasan na ako ay lubos, na na-energize, na-repress, na-revive, na-ignite. At doon ko rin nakita na habang ako ay nakikinig ng seminar, biro mo pinakita sa akin ang malaking mapa, yung mapa ng world, pinakita sa akin. Sabi ko, anong ibig sabihin nito, Panginoon? Hindi pa man kami umaalis ng Pilipinas, pinakita mo yan. May layon po ba kayo na kami ay papuntahin sa ibang lugar para ipangaral ang magandang balita? Not knowing na may tamang panahon na kami ay pinapunta at nagbahagi ng salita ng Diyos. Ang unang punta namin ay sa west ng USA. Nagsimula kami sa Texas, sa Houston, sa Louisiana, papuntang California. Grabe. Every time, every week, nag-share kami ng gospel. At salamat sa Diyos, dahilan sa hindi lang kami nagbabahagi ng salita ng Diyos, kundi ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay naroon din. Lalo na kung tayo ay nakatanggap ng kapuspusan ng banal na Espiritu. So, nakakatuwa na kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, hindi ka mapakali na hindi ka magbahagi ng salita ng Diyos. Wherever we are, kahit saan tayo, ay nabubuksan po natin ang salita ng Diyos para maibahagi at hindi tayo nahihiya. Bakit? Dahil ang pangalawang essence na aking nakita ay the promise of the Holy Spirit empowerment. Sa Acts chapter 1, nais kong uliting banggitin, ang sabi ng Panginoon, "But when the Holy Spirit come, you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth." So, kung ang pangakong ito ng Panginoon, which is the Holy Spirit, na magbabautismo sa atin ng kapangyarihan ay ating matanggap, hindi na tayo nahihiyang mag-share ng gospel. May boldness po tayong buksan ang salita ng Diyos kahit saan tayo, anumang grupo, anumang pag-iipon, kahit tayo nasa sasakyan, ay hindi tayo mapakali na ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Kaya kung lahat tayo ay nakatanggap ng pangako ng Diyos, which is the baptism of the Holy Spirit, maraming mga kaluluwa ang madadala natin sa paanan ng ating Panginoon. So after receiving the Holy Spirit, ito ang naging kapangyarihan ng lahat ng mga saksi, ng lahat ng mga testigo. At doon nagkakaroon ng magandang resulta ang pag-witness ng bawat mga saksi. Hindi lang layunin ng Diyos na makamtan natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu, kundi kahit yung mga gifts of the Holy Spirit sa
1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10, mayroong mga gift of the Holy Spirit na nandoon. Ang gift na nandoon ay word of wisdom, word of knowledge, faith, gift of healing, gift of miracle, prophecy, discernment of spirit, interpretation of tongues. Ito ay mga gifts of the Holy Spirit. Kaya kung tayo ay napuspos ng banal na Espiritu, ang mga gifts na ito na ibigay sa atin ng Diyos ay ating magagamit powerfully and mightily. Halimbawa, sa gift of healing. Kapag ikaw ay may gift of healing at puspos ka ng banal na Espiritu, ang iyong ipapanalangin sa tulong ng Panginoon ay pagagalingin. Kami, bilang mga lingkod ng Diyos, ay marami ng karanasan. Na once na kami ay nag-pray sa may sakit, kung naniniwala lang yung may sakit, ng Diyos ay nagpapagaling, kasama ng pastor na mananalangin, gagaling yung may sakit. May mga instant healing, may gradual healing, pero may katiyakang nagpapagaling ang ating Panginoong Hesus. Pwede bang malakas na palakpak ang ating Panginoon? Yes, kaya during our time na kami sa parsonage, maraming pumupuntang mga may sakit humingi ng panalangin. At nagpapasalamat din kami dahil pag-pray ay gumagaling. Kaya hindi bumibigo ang Panginoon. Kahit si J. Pabito, mahilig yun magdala ng may sakit sa parsonage. At yung kanyang dinadala naman ay pinapagaling ng Panginoon. Once na kami ay nag-pray, plus the Word of God, plus the power of the Holy Spirit, walang imposibleng hindi pagagalingin ng ating Panginoon ang may sakit. Kahit yung discerning spirit ay dumarating. May time kami na may dinala si J. Fabito, na babae, sabi masakit ang tiyan. Ay nung nagbabasa ako ng Word of God at magpipray, si pastora hindi mapakali. Na-discern niya na may ibang espiritu yung babae. Kasi nakita niya yung mata ay kurap na kurap. Walang tigil sa pagkurap. Parang naiistorbo. Kaya ang pinag-pray namin ay hindi yung sakit ng tiyan, kundi yung kurap na mata. Kinasa-out namin yung espiritong nagdadala sa kanya, umaalipin sa kanya, at pagkatapos ng panalangin, yung kurap ng kanyang mata ay naging steady, ngumiti, tumawa at nagsabing, wala nang sakit, pastora. At yung mata niya ay hindi na nagkukurap-kurap. So, anumang regalo ng Diyos na nasa atin pag tayo ay pinuspos ng banal na Espiritu, magkakaroon ng himala ang bawat paglilingkod natin sa sinumang taong ating paglilingkuran. Amen? Pwede bang palakpan po natin ang ating Panginoon? Kahit anong paglilingkod natin, kahit alam natin ang salita ng Diyos, kahit kabisado natin kung paano tayong mag-share ng gospel, kung paano tayong manalangin, kahit malakas na panalangin o mahinang panalangin, kahit nasa order ang ating panalangin, kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi epektibo ang ating ginagawa. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ang pangako ng banal ng Panginoong Hesus na ipapadala niya ang banal na Espiritu na magiging kapangyarihan
ng bawat isang anak ng Diyos. Sa lahat ng lingkod, sa lahat ng sumusunod, kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? Kahit ang gift nyo ay pag-awit. Pag kayo'y umaawit, damang-dama ang kapangyarihan ng Diyos. Na kahit hindi ka gaanong maganda ang boses, once that you are empowered by the Holy Spirit, nanginginig ka habang nakikinig ng awit. Nanunuot, yung insenso ng awit ay nanunuot sa ating kasukasuan, dahilan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And plus the message na kung saan ay mula din sa salita ng Diyos. Pinagsasama-sama ang salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang bunga nito ay himala. Ang bunga nito ay kaluluwa. Kaya ang layunin actually ng ministry ng Encounter God Retreat ay when, consolidate, disciple, send. Ang ibig sabihin ng when ay, maghayo tayo para mag-win ng mga kaluluwa. Ang ibig sabihin ang consolidate ay, sino mang tumanggap ay iipunin, dadalhin sa isang grupo para doon siya matuto, doon siya lalago sa kanyang pananampalataya. Disciple, dito siya lubusang ini-equip ng salita ng Diyos para sa lubusang lumago. At kung siya ay lumago na, ito ang panahon na siya ay hahayo at magbawin ng kaluluwa, at yung nawin na kanyang kaluluwa ay kanyang iipunin, dadalhin doon sa mga grupo. Pagsamahin ang matured Christian at mga bagong Kristiyano, at doon siya unti-unting lumalago at natututong magbasa, natututong manalangin, natututong magpaawit, natututong maglingkod. Dahil actually, yun ang layunin ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak, magsimula sa mga lingkod ng Diyos at sa kalipunan ng mga Kristiyano. Kaya, kung tayo ay lahat ay magkakaisa, baka ang lugar na ito ay kulang pa na punuin ng mga kaluluwa ng lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Ako rin ay natutuwa sa iglesyang ito dahil sa yung umaalis at doon na pupunta sa ibang lugar, sila din ay ginagamit ng Panginoon. Kaya yung spreading of the gospel globally ay nangyayari. Yung ating mga kapatid dito, sina Kukoy Minyes, yung mga pamilya sa Texas, sila doon kung saan ang trabaho nila. Iniipon nila yung kanilang mga kasama at ini-invite, lalo na kami kung nandoon, nag-hold ng Bible study. Ganon din doon kina sa Luciana, kana Kukoy Minyes, at marami pa iniipan niya yung lahat ng mga Pilipino, na mga nurses, at maging yung ibang katrabaho nila na hindi na Pilipino, ay nag-join sa Bible study. Kaya napaka-importante na kung tayo ay nakahandang ipangaral ang salita ng Diyos at tayo ay mayroong kapuspusan ng banal na Espiritu, walang imposibleng hindi makatatag ng isang gawain sa Panginoon. Doon sa Luciana, nung kami ay nagpunta kina Kukoy, sa Houston, ay iilan lang yung nag-iipon na mga Pilipino at mga Pilipina. Nagba-Bible studies sila, nagpapaawit sila, sumusunod lang sa praise and worship sa television. At pagkatapos, mag-aral lang sila ng Word of God. Kaya nung kami nandoon,
excited sila na mayroong nangasiwa sa kanila. At ang isa pa, mayroong doktor na mayroong kanser, babae. Ang sabi niya ay athlete siya during the time na siya nag-aaral pa. Pero pagdating sa Amerika, nagkaroon siya ng kanser. Nakita ko nga, kalbo na ang buhok niya. Wala ng buhok. At kami ay nanalangin, nagkaisa. Ang sabi ng doktor, gumanda ang kanyang pakiramdam. Pero nung nagbalik kami, 2017, biniraka namin doon sa Houston yung grupo. Nag-testimony yung doktor. Sabi niya, Pastora, pinagaling ako ni Lord. Nung kayo ay nanalangin, naramdaman ko ang healing ng Panginoon. At ngayon, narito ako nagpapatotoo. Kaya yung 25 to 30 na grupo, pagbalik namin, 2 grupo na sila. Maraming grupo na. Bakit? Dahilan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, lalong lumalawak ang gawain ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu at tayo po'y umasa hindi lang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu kundi maging sa salita ng Diyos. There was a time na pumunta kami sa Kamandag kasi si Attorney Pradihas mayroon siyang nagtatrabahong taga-Kamandag. Matanda na siya. Pero pumunta sa church, sa parsonage at nagsabing, pwede kayong pumunta kasi yung aking apo ay nagwa-wild. Ino-oppress ng kaaway. Nagwawala. Ay kaya pumunta kami. Nagsama ako ng ilang elder at nung kami ay nandoon na, nagulat din kami. May albularyong nandoon. Sabi ko, paano kaya ito? Pero, ang ginawa namin, hindi kami atubili. Nag-una kaming magsalita para walang poder yung albularyo, witchcraft. At nung kami ay nagsimula muna kaming mag-awit, at habang maawit, nanalangin, at pagkatapos ay nagbasa ng salita ng Diyos. Habang binabasa ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nag-work out din doon sa babae. Pagkatapos ng basa, yung babae ay nagtino, hindi na nagwala, hindi na nagsalita, at naging maamo na ang kanyang mukha. Kaya ang kapangyarihan na dala-dala natin ay hindi lang ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, kundi ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung ating paniniwalaan, palalayain tayo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Habang binabasa yung salita ng Diyos, nawala yung witchcraft. Yung albularyo nawala. Pinasundan ko kay Brother Maeng. Brother Maeng, sundan mo. Bir mo nag-iikot lang, biglang nawala at hindi na makita ni Brother Maeng. Sabi ko, talagang kagagawan ito ng kaaway. At ang isa pang nakakatuwa, sabi ni Pastora, ilista natin yung lahat ng mga pangalang nandito ngayon. Ay yung babaeng na-oppress, siya nagsabing, ako na ang lilista, kilala ko sila lahat yan. Biro mo, hindi na kami gaanong nanalangin dahil pinalaya na siya. Ganon katindi ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Pwede ba ang palakpak po natin ang ating Panginoon? So let us depend on the Word of God and the power of the Holy Spirit. The third essence na atin bibigyang diin ay
the community's role in continuing Jesus' mission. So dito ay binigyang diin ng ating Panginoong Hesus ang mga alituntunin sa kanyang iglesia kung paano tayong ipabot natin ang pagmamahal ng Diyos. This is giving out love and service globally. Ang ibig sabihin, tanging pagmamahal ang naging daan para tayo ay maabot ng ating Panginoong Hesukristo. Kung inyong natatandaan ang Genesis 3:16, "For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life." So ang pagmamahal na yan, ang nais na maitanim sa ating puso upang ang pagmamahal na yan ay mag-work out para ating maipabot doon sa mga taong makasalanan, doon sa mga taong nangangailangan. Atin pong mapapaabot kung tayo ay nagmamahal sa ating mga kapwa-tao. Ganon din ang sinabi sa John 13, verse 34 and 15, ang sabi doon ay, "The new commandment I give to you is to love one another as I have loved you." Tingnan niyo yung comparison ng pagmamahal na gusto ng Diyos na ating maipabot sa mga tao. "The new commandment I give to you is to love one another." Ang basihan, as I have loved you. If you love one another, ang sabi doon, all men may know that you are my disciples. All men may know that you are my disciple. Malalaman ng mga tao na kayo ay aking mga testigo, aking mga saksi, kung inyong pagmamahal na iaabot ay pagmamahal kagaya ng pagmamahal kong ibinigay sa bawat isa sa inyo. So, malinaw na itinuturo ng ating Panginoong Hesus kung paano nating magampanan bilang lokal na iglesia ang misyon na kanyang iniwan sa mga disipulo at maging sa kalipunan ng iglesyang kanyang itinatag. Dahil ang sabi nga, make disciples of all nations. Go. Being a witness in Jerusalem, Judea, and Samaria. So hindi lang ang layo natin ay sa ating lugar, kundi globally ay pwede nating maabot ang iba't ibang mga tao. Kaya until today, nire-repress ng Panginoon ang kanyang salita para tayo ay patuloy na kumilos. Itong panahong ating nakikita ngayon ay nagpapagulo ng nagpapagulo. Simula ng rally ngayon, di ba? Maraming rally ngayon. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 3, 2 Timothy chapter 3 ay, in the last days, there will be troubles. There will be famines. There will be disasters. People will be lovers of pleasure. People will be abusive. At ito ngayon ang nangyayari. Nagiging gahaman ang mga tao dahil gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa salapi. Kaya nag-aaway-away. At hindi lang sa bansang Pilipinas, even in the whole world, sa bawat bansa ay may pag-aaway. There will be earthquakes, storms. Lahat ng ito ay nagaganap na. Nang ibig sabihin, inaalerto tayo, ginigising tayo
nabuksan ang ating kaisipan, hey! Alam mo, maraming namatay. Hindi natin alam kung yun ay nakakilala sa Panginoon. Kaya pag nakakarinig ako ng maraming patay, naiiyak ako dahil sa nakarinig kaya sa Panginoon yung mga namatay. Hindi baling namatay basta nakarinig ng salita ng Diyos at naging anak ng Diyos, okay lang. Dahil sigurado ang langit para sa Kanya. Pero ang kawawa ay yung mga taong namamatay na hindi nakarinig ng magandang balita at hindi nakilala ang ating Panginoong Hesus at hindi nakaranas ng tunay na kapayapaan mula sa Panginoon. Ang kawawa sapagkat kung namatay siyang makasalanan, ang kanyang paghihirap ay hindi lang dito sa lupa, kundi hanggang impyerno. Kaya let us join our force na tayo ay humayo at ipangaral ang magandang balita. So, ang role ng community ay hindi lang giving out of love and service globally, kundi yung acts of kindness. Nagpapasalamat tayo dahil sa ating iglesia ay maraming ginagawang act of kindness. Nagpapakain, nagbibigay, maraming ministeryong ginagawa ng ating iglesia. Kaya, pero, kailangan, kung nagawa tayo ng isang bagay, huwag nating kalimutan ang salita ng Diyos na ibahagi. Dahil, lahat ng tao ngayon ay gusto ay tulong. Kaya samantalahin natin na sa lahat ng ating ginagawa, ibahagi ang salita ng Diyos. Kailangan tayo maging powerful witness wherever you are or wherever we are. Kailangan mabuti tayong testigo ng Panginoon. Hindi lang basta testigo, kundi makapangyarihang testigo. Kaya, yung mentoring, yung Bible study, baptism, kailangan natin. Service the needy, kailangan nating suportahan. Dahil sa ito ay nagpapatunay ng ating iglesia ay humahalimuyak. Nakikita, naririnig, umaamoy ang lahat ng ating ginagawa ay nagiging mabangong samyo sa ating kalipunang kinaroroonan. Be a light. Kailangan tayo maging liwanag. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 5, verse 14 and 16, let your light so shine to see your good work and give praises to the Father in heaven. Kaya patuloy tayong magningas. Ang ating buhay ay isang testigo na kahit hindi tayo marunong mag-witness, kahit hindi tayo marunong mangaral, kung ang buhay natin ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang buhay natin ay nagsasalita. Ang buhay natin ay nagliliwanag. Dahil hindi lang nagliliwanag ating buhay, kundi nababasa nila ang ating mga buhay. Sabi nga, we are the living epistles of the Lord Jesus Christ. Kaya sino ka man, ang sino mang nakakita sa iyo ay nababasa ka kung sino ka. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay hindi Kristiyano, nababasa ka ng sino mang taong inyong nakakasalamuhan. Kaya let us continue to be the example of the Lord Jesus Christ as we follow the Lord. So mga kapatid, supportan din natin ang mga leader na nangasiwa. Ito ang role ng community, kalipunan ng iglesia. Suportahan natin ang lahat ng leaders dahil sila ang nangunguna ng mga gawain. Tayo lang ay taga-suporta, taga-sunod, taga-panalangin, taga-bigay,
para ang gawain ng Diyos ay maisulong at magtagumpay at maabot ang kanyang layunin ng lahat ng tao ay makarinig ng magandang balita, hindi lang dito, kundi globally. Amen? Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon? Bago ako mag-conclusion, very fresh pa lang, nung Martes, may pumuntang kabataan sa bahay. Hinahanap ako, ay nagkataong sa rice field ako. Kaya yung mga kabataan pumunta sa Beloved Farm sa Litos, hindi nila ako nakita. Pagdating ko galing sa farm, sabi ni Kim, yung aking brother-in-law, ay nagsabi, "Pa, may naghahanap sa iyo." "Sino?" "Mga kabataan." "Ay sana, andoon sa farm." "Ah, ganun ba? Bakit?" "Hindi ko alam." Ay pagpasok ko, maya-maya, nandiyan na yung mga kabataan, nagsabi, "Sir, pwede bang mahiram ang iyong oras, konti lang?" "Bakit? Mag-i-interview lang kami." Anong i-interview nyo?" "Patungkol ito sa financial management ng pagsasaka." "Ay bakit ako pa ang inyong pinili? Ay marami namang mga magsasaka. Ako'y hindi full-time na magsasaka." Ay sabi ng mga kabataan, "Ikaw ang recommended ng RSU." "RSU? Recommendang ako ang i-interviewin?" Sabi ng mga kabataan, "Kasi nga, itong aming thesis ay ilalaban." "Ay, ganun ba? So, ay ano, mabilis lang ba yan?" Sabi, "Mabilis lang dahil question and answer lang." "Ay sige, pasok kayo." Pinapasok ko. Aba, yung question pala ay 6 pages, ang haba. Pero madali lang naman dahil ang tanong lang ay sinasagot, mabilis. Kung anong alam ko, yun ang sinasabi. Pero yung hindi ko alam, ay pasensya sila. Pero natapos na at bago magtapos, nagsasalita ang Panginoon sa akin, "Hanggang ganun lang ba? Pinadala ko na yan sa iyo. Anong gagawin mo?" Naisip ko silang bahagian ng salita ng Diyos. Nag-share ako ng gospel. Ang sinare ko ay the secret of success. Kung gusto ninyong magtagumpay sa inyong thesis, pakinggan nyo itong mabuti. Nag-share ako, pinaliwanag, pagkatapos ay pinatanggap ko sila sa Panginoon. Alam nyo, kahit anong gagawin nyo, na pagsisikap, pagtitiis sa inyong thesis, kung wala ang Diyos, hindi kayo magtatagumpay. Kailangan ninyo ang Panginoon. Kaya, nung sinabi kong, ang pag-present ko sa iyo kay Jesus Christ, hindi para kayo ay sumali sa relihiyon, kundi ito ay magkaroon kayo ng relasyon sa Panginoon. Pag mayroon kayong relasyon sa Panginoon, pag kayo'y manalangin, didinggin kayo ng Panginoon. Ay di pinatanggap at nanalangin. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa yung mga bata ay natuwa na hindi lang sila na-fulfill yung kanilang layon sa akin, kundi nakatanggap pa sila ng pagpapala at sila ay tumanggap sa Panginoon. 5 sila. Yung isa ay taga-Romblon, yung dalawa ay taga-Look, yung dalawa ay taga-Udyungan. Kaya naisip ko na iba't ibang wika ay pwedeng mabuo na isang komunidad na makakilala sa ating Panginoon. Pwede bang malakas na palakpak sa ating Panginoon? So, pwedeng basahin natin yung ating conclusion. Ang first ay, let us remember that we are part of the large mission which commissions us
to continue Jesus' work and ministry in the power of the Holy Spirit. Pangalawa, let us focus on being a powerful witness of Jesus Christ's love and redemption. At ang panghuli, let us be inspired to live out our faith with courage and purpose, knowing that we are part of the global community that continues Jesus' mission. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you and the Lord bless you.